Katoliko. Sabi nila na wala daw focus tayo. Wala daw tayo sa tamang lugar. Ang simbahang Katoliko ay idolatry. Ang simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan. They are lost. Nalilito tayo, naliligaw tayo. Pero mga kapatid, totoo bang naliligaw tayo? Out of focus ba tayo? Let us see Mark chapter 10, verse 15. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang sinuman hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa patanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, ang kapistahan na Santo Niño ay tungkol sa lahat ng kapangyarihan ng bata Diyos. Child God, si Jesus. At sa kanyang pagiging simple at kababaang loob, itinuro niya sa ating na maaari tayong maging makapangyarihan sa harap ng mga mata ng Diyos kung tayong matututo, magpakumbaba. Itinuturo nito ang kahalagahan ng pamumuhay ng espiritual ng pagkabata sa ating pakikitungo sa Diyos. So let us see ang quality ng isang bata. Ang mga bata ay nagtuturo sa ating lahat ng maraming mahalagang aral. Ang mga bata ay lubos na umaasa sa kanilang mga magulang. Wala silang magagawa para sa kanilang sarili. Umaasa lamang sila sa kanilang mga magulang. Hindi sila natatakot sa anuman bagay dahil naniniwala sila nang protektahan sila ng kanilang mga magulang. Kapag may kailangan sila, naniniwala sila na ibibigay ng kanilang mga magulang. Pangalawa, tinuturuan tayo ng mga bata kung paano magpakumbaba at simple at masunuring. Humility means umaasa tayo sa Diyos lamang. Sa halip, ang mga proud people ay umaasa sa kanilang sarili at umaasa sila sa kayamanan nila. Even they think there is no God. Para sa kanila, walang Panginoon. Kung mga kapatid, kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos, katulad sinabi ni Jesus, dapat tayong maging katulad ng isang bata na umaasa lamang sa kanyang mga magulang. Mga kapatid, ang kapistahang ito ay nagpapaalaala sa ating lahat ang identity natin bilang mga anak ng Diyos. At tayong lahat ay mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, dapat walang tayong division at walang diskriminasyon. Sa halip, mayroon unity, kapayapaan, pagmamahal. Ang kapistahang na ito ay nagpapaalaala rin sa atin. Kahit gaano tayo katanda, tayo ay mga anak pa rin ng Diyos. Hindi physical, kundi spiritual na mga anak ng Diyos. Lastly, ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalaala sa ating lahat, pinakamalalim ng pagkakakilalalang
bilang anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, ay maging masunuring tayo tulad ni Jesus. Si Jesus ay isang masunuring bata kina Maria at Jose. Therefore, mga kapatid, ang simbahan Katoliko po sa Pilipinas ay hindi out of focus. Hindi tayo nalilito. Hindi tayo naniliwan. Hindi tayo lost. Ngunit nananatiling bata at masigla sa gitna ng modernong mundo nito. Itong kabataang simbahan at masigla na umaakit sa maraming tao ay yumakap sa pananampalatayang Katoliko. Mga kapatid, patuloy tayo na lumago at simbahang Katolik dahil sa pagiging kabataang nito. Ang simbahang Katoliko ay nananatiling kabataan magpakailaman. So ang Katoliko, ang simbahang Katoliko po, tayo ay kung years, opo, tayo ay old simbahan. Dahil simula ng mission ni Jesus hanggang ngayon, tayo pa rin. Ang simbahang Katoliko ay nauuna sa kalendar. So ibig sabihin, more than 2,025 years na tayo. Pero tayo remain kabataan. Remain young. Kaya mga kapatid, hindi tayo nalilito. Hindi tayo naliligaw. Hindi tayo out of focus. Tayo focus sa Jesus. Bata Jesus. Infant Jesus. Child Jesus. Ang simbahan natin ay matandaan na. Luma na. Pero ang Spirit ay hindi luma. Bata pa rin. Kaya mga kapatid, once again, ang simbahan natin ay hindi nalilito, hindi tayo out of focus, pero tayo, youthful pa rin, masigla tayo dahil sa pananampalataya at tayo palagi umaasa sa Panginoon naman. Amen.